nagpapanggap na mahirap para mahanap ang tunay na pagmamahal. Sa tindera pala ng balot siya mai-in love. Pero paano kapag nalaman nito ang tunay niyang pagkatao? Anong mas pipiliin mo? Puso o pera? Kasintahang mayaman pero hindi mo mahal o mahirap pero ang pag-ibig niyo ay tiyak na magtatagal. Ako si Mason at ito ang aking kwento. Sir Mason, you have a phone call from your mom. Ibinigay ni Secretary Alex ang cellphone kay Mason na nakaupo sa swivel chair. Yes, ma'am? Bati ni Mason sa kaniyang inang nasa States. Mason, nag-break na ba kayo ni Krisha? Nangunot ang noo ni Mason at napahinto sa kaniyang ginagawa. No. Why did you ask? She's here. Nakita ko siya kanina na kahalikan yung friend niya dyan sa Philippines. I can't be wrong. Untag ng ina. What the hell? I thought napahawak si Mason sa kaniyang noo. That's quiet bliss. Isang buwan pa lang kami ng babaeng yan. Saad ni Mason. I told you. Maraming lintang babae talaga. They just want your money. Rinig pa ni Mason ang pagbuntong hininga ng kaniyang ina sa kabilang linya. Take care, my child. I have to go. Love you, Mom. Take care. Pagkapatay ni Mason ng kaniyang cellphone ay napahilot na lang siya sa kaniyang sentido. For his entire life, madalas na babaeng nakukuha niya ay pera lang ang habol sa kanya. Kahit ang mga nakikilala niya noong college ay panay ang hot-hot sa kanya. He has the undeniable looks and all. Pero puro na lang palpak ang nagiging relasyon niya. All I want to ask is to settle my love life. Bakit parang puputi na ang uwak pero hindi pa rin ako nakakilala ng babaeng hindi mukhang pera? Saad niya sa kanyang isipan. Mason Kier Romualdez is 28 years old. Graduated with a Bachelor of Science in Aerospace Engineering and took his secondary course Economics and Management in Europe. The owner of massive airlines that fly across the world. He has lots of achievements in life and career, but sadly, his friends called him a man without love. Sabi ko naman kasi sa'yo, bro. Malandi yung babae na yun eh. Buti na lang at isang buwan lang lumabas na agad ang tunay niyang kulay. Sabi ni Enzo na matalik niyang kaibigan. Kaya pala, hindi man lang umabot sa isang araw ang panliligaw ko sa babaeng yun. Sagot naman ni Mason at kinampay ang baso ng wine kay Enzo. What if magpanggap kang mahirap? Ha? Sa itsura kong to, mukha bang magpapanggap akong mahirap? Tanong naman ni Mason. Bakit hindi mo lang subukan, di ba? Malay mo naman makakita ka rin ng babaeng mamahalin ka. Maging sino ka man. Pabirong saad ni Enzo at tinagayan ang kanilang baso. Sa paligid na puno ng usok at maraming ilaw, ang tanging nagsisilbing kublian sa inis na nararamdaman ni Mason. Sa dami ng beses na nagkaroon siya ng nobya, ni minsan ay walang nagmahal sa kanya ng totoo. Considering na hindi naman talaga siya nanligaw sa mga ito dahil ang mga babae ang kusang lumalapit sa kanya. Pero pakiramdam ng binata ay yurak sa kaniyang pagkatao na hindi mahalin ng totoo. Tipong nasa kanya ang lahat pero lagi na lang epic failed ang relasyon niya. Bea, naipasa mo na ba sa finance department yung files? Tanong ni Miss Tapia kay Bea na staff ng marketing department. Hindi pa po ma'am. Mamaya na po pagkatapos nung kay Olivia para sabay-sabay na po nila ma-receive. Maarteng sagot nito. Kilala si Bea bilang babaeng papalit-palit ng boyfriend. Sa loob ng isang buwan ay nakakatatlong nobyo ito. Minsan nga ay mas marami pa. Laman din ng club ang dalaga. Dahil sa isipang makakadampot siya ng mayaman. Pero hindi tulad ng nangyayari sa pelikula. Ulats ang lola mo. Kaya hanggang ngayon ay iba-iba pa rin ang sinasamahan nitong mga lalaki. Sino yan sis? Tanong ni Olivia na kasamahan ni Bea sa trabaho. Itinuro nito ang lalaking kahalikan ng dalaga sa litrato. Ang yummy ah.
Napangisi naman si Bea dahil sa idinagdag ni Olivia. Syempre naman, hahalik lang naman din ako. Doon na sa masarap. Mayabang na sagot nito. Sino nga yan? Tanong muli ni Olivia at naupo sa tabi ni Bea. Hindi ko alam. Walang ganang sagot nito. Napangiwi naman si Olivia sa sagot ng kanyang kaibigan. Ang OA naman ang reaksyon mo. Hello! Year 2000 na te. Hindi na uso ngayon ng super traditional. Pagtatanggol ng dalaga sa sarili. Ang defensive masyado ha. Wala kaya akong sinabi. Tinapik pa ni Olivia ang braso ng kaibigan. Ang sakin lang, mamaya magkaroon ka ng STD niyan. Kakapunta mo sa club. Dagdag pa nito. Mo sis, hindi ako magkaka-STD dahil puro halik lang ang gawain ko. No to sex agad ako. Unless, alam mo na, tura ni Bea at kumindat pa sa kaibigan. Hay nako, 27 ka na girl. Tapos puro playtime ka pa rin? Napataas naman ang isang kilay ni Bea dahil sa sinabi ng kaibigan. Anong playtime? Agnoy mo. Naghahanap ako ng mayaman te. Ayokong tumandang naghihirap. Tsaka, kawawa naman ang magiging anak ko kung sakaling wala kaming makain. Napailing na lang si Bea dahil sa isinagot ng kanyang kaibigan. Matanda ka na. Alam mo na ang tama at mali. Hindi ka naman magugutom kung masipag ka at yung asawa mo. Sis, hindi sapat ang minimum para sa akin. Ano pa kaya kung may anak na ako? Kaya kung lulukohin man ako ng lalaking papakasalan ko, sisiguraduhin kong mayaman siya. Para kahit mapunta siya sa iba, okay lang. At least, hindi kami mamamatay sa gutom ng anak ko. Mahabang litanya ni Bea at humarap na sa PC para matapos ang kaniyang pending na trabaho. Lumaki kasing palaban sa buhay si Bea. Iniwan sila ng kaniyang ama para sumama sa ibang babae nito. At dahil may sakit sa baga ang kaniyang ina, maaga itong namatay. Iisa lang siya sa buhay at siya na rin ang sumuporta sa sarili niya. Nakapagtapos ng 2 years course na sekretariat at mapalad na nakapasa sa final interview ng kumpanyang kaniyang pinapasukan ngayon. Habang naglalakad ang dalaga papuntang finance office, napadaan siya sa Human Resource Department para sana magtanong kung kailan siya pwede bumali. Naubos na kasi ang huling sweldo niya sa pagbili ng dress na ginagamit niya sa pagpunta sa kung saang-saang club. Pagsilip niya sa bintana ng HR department, hindi niya napansing may janitor palang nagmamap sa kanyang tabi. Natamaan ang dulo ng map nito ang likod niya kaya inis siyang lumapit dito. Ano ba? Singhal ni Bea. Pero mabilis siyang natigilan dahil sa itsura ng binata. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Paliwanag nito. Miss? Untag ng lalaki dahil nakatulala na sa kanya si Bea. Miss, okay ka lang? Tanong nito at iginalaw ang braso ng dalaga. Ha? Sorry, wala sa sariling usal ni Bea. Bago ka lang dito? Tanong niya. Oo kahapon lang. Sagot naman ito. I'm Bea Pineda. Iniabot ng dalaga ang kamay rito at nakangiting bumati. Jason Cruz. Sagot naman ito at iniabot din ang kamay kay Bea. Tiningnan ni Jason ang kamay ng dalaga na namagnet na sa kanyang kamay. Sorry. Pakunwaring paghingi ng paumanhin ni Bea. Una na ako Jason. Paalam ni Bea at ngumiti pa ng sensual sa binata. Aray! Ano ba yan? Inis na itinulak ni Mrs. Scorpy ang map na hawak ni Jason. Tanghaling tapat, landian ang landian. Inis na turan pa nito. Yumuko naman si Jason at humingi ng paumanhin sa ginang. Pagkatapos ng shift ni Bea ay tumungo siya sa utility room. Pinuntahan niya ang nakilalang binata at hinantay itong lumabas. Nang makita niyang nakalabas na lahat at wala pa rin si Jason na dumadating, ay pinasok na niya ang housekeeping department. Nadatnan niyang nakahubad ang binata at nagpupunas ng pawis nito. Shoota! Katawan palang ulam na? Usal ng dalaga sa isipan at pinakatitigan ang matipunong katawan ng binata.
Mula sa matigas na dibdib nito hanggang sa 6 na monay sa ibaba. Hubog na hubog ang katawan nito na parang nilikha talaga para sa kanya. Unti-unting bumaba ang mata ng dalaga hanggang sa alaga nito. Pero bago pa matuloy ang paglalaway niya, may boses na nagpagising sa kanya. "Bea, anong ginagawa mo rito?" Tanong ng bruskong boses. Hi," tanong ni Bea at lumakad papalapit sa binata. "Sabay sana tayong umuwi?" Nangunot naman ang noo ng binata at nagbihis ng simpleng kupas na white t-shirt. "Bakit?" takhang tanong nito. "Wala kasi akong kasabay eh. Takot pa naman ako sa dilim," sagot naman ng dalaga. Habang inaayos ni Jason ang kaniyang bag ay pinapatay niya ang mga ilaw sa ibabang koridor. "Kaso maglalakad lang ako," sagot ng binata. "Ew, ang gwapo ng hinayupak na to, tapos maglalakad. No freaking way." Ngumiti ng pilit ang dalaga. "Kahit sabayan mo na lang ako sa sakayan." Naglakad ang dalawa papuntang sakayan. Hinintay ni Jason na makasakay ang dalaga sa isang minibus at saka naglakad papunta sa inuuwian ng binata. Nakangiting kumakaway pa si Bea habang papalayo ang sinasakyang minibus. Gumanti naman si Jason ng ngiti rito bago lumakad pa uwi. Nakatira si Jason sa isang squatters area na malapit sa likod ng kaniyang trabahong pinapasukan. Kadadaan niya sa eskelita ay may kung sino-sinong nagpapatagay sa kanya. Noong unang sampa niya rito ay hindi siya makatanggi. Ngunit nang masanayan na siya ng mga tao, nakakahindi na rin siya sa mga ito. "Oh, pretty boy. Kamusta?" tanong ni Delphine at iniangat pa ang kaniyang bag. "Shot muna." Naku boss, maaga pa ako bukas. Sa susunod na lang." Natatawang sagot ni Jason at kumuha ng tokwat baboy sa pulutan nito. "Naknampo. Hindi ka na nga tumagay, binawasan mo pa yung pulutan," pabirong saad ni Delphine. Sa lahat ng naging kabanggaan ni Jason dati, si Delphine ang pinaka nahirapan siya. Ito kasi ang presidente ng mga sanggano sa kanilang lugar. Noong nakaraang linggo lang ay nakipagpustahan ba naman ito sa kanya na patagalan malasing. Mabuti na lang at bago malasing ang binata ay unang nakatulog si Delphine. Kaya mula noon, hindi na kinakanti ng mga taong sanggano si Jason at binigyan na lang siya ng bansag na pretty boy. Pagpasok ni Jason sa kaniyang maliit na apartment na nirerentahan, ibinabad niya agad sa maliit na plangganita ang kaniyang damit na gamit kanina sa trabaho. Probationary pa lang kasi ang binigay sa kaniyang kontrata, kaya isang pares ng uniforme pa lang ang ibinigay sa kanya. Iniluto ng binata ang pansit canton na ulam na inutang niya kay Aling Lusing at pumasok na sa kwarto para kumain. Pagkatapos niyang hinugasan ang kaniyang pinagkainan ay kinuha niya ang mga pangtrap ng daga. "Salamat naman, makakahiga rin." Mahinang usal ng binata at nagunat ng kaniyang katawan. Matutulog na sana siya na may tumunog sa kaniyang lamesa at napakunot ang kaniyang noo dahil sa nabasang notifikasyon sa kaniyang cellphone. Kinabukasan, pumasok si Bea na bitbit ang sakit niya sa ulo. "Naparami yata yung inom ko kagabi wika ni Bea sa kaniyang isipan at nagtimpla ng isang basong kape. Nagmumuni-muni pa siya nang may kumalabit sa kanya. Sa tindi ng gulat ni Bea ay natapon ang mainit na likido sa kaniyang kamay. "Hala, sorry. Nagulat ba kita?" tanong ni Jason at pinunasan ang kamay ng dalaga gamit ang panyo niya. Halata ba? Gustong sagot sana ng dalaga ngunit napigilan nito ang sarili maging sarkastiko. "Mainit kasi yung kape. Saan ka ba galing?" tanong na lang ni Bea. "Inutusan kasi ako ni Sir Juancho na linisin ang table ng conference room. Kaya yun," sagot ni Jason at nagkamot pa ng batok. Muling sumimsim si Bea ng kape at nagtanong sa binata. "May relatives ka bang mayaman?" Nagulat naman si Jason sa itinanong ng dalaga sa kanya. "Bakit mo naman naitanong?" Umiling si Bea at tumitig sa mukha ng binata. "Wala lang.
Kasi yung mukha mo parang pang foreigner. I mean, mukha kang mayaman. Ah, yun ba? Ano, yung tatay ko, may lahi talaga na taga-Europe. Sabi ng nanay ko kaya ganun. May girlfriend ka ba? Sunod na tanong ni Bea. Natawa naman ng bahagya ang binata at hindi makapaniwalang nakatingin sa dalaga. Bakit? Untag ni Bea. Nagulat lang ako sa tanong mo, pero wala akong girlfriend. Eh di tayo na lang. We're on right age naman na. Sure akong hindi ka minor. Sa hubog pa naman ang katawan mo at itsura mo. Mapapagkamalan kitang milyonaryo. Tura ni Bea at inilapit ang katawan niya sa binata. Ano? Take it or leave it? Ligawan mo na kaya kita para hindi na. Relasyon ng pinapatagal, hindi panliligaw. Pagpuputol ni Bea sa sinabi ni Jason. Umalis si Bea sa harapan ng binata at naglakad papunta sa kanilang departamento. Umupo siya sa kaniyang cubicle na may ngiting wagi. Nagtataka namang nakatingin sa kaniya si Olivia at dinukwang pa ang mukha nito sa gilid ng mukha ni Bea. Saya ka girl? Tanong ni Bea. Pumunta ka nga doon. Saway naman ni Bea rito. Imbes na umalis sa pwesto ni Bea, ay mas lumapit pa si Olivia sa kaniyang kaibigan. Balita ko nagpahatid ka daw sa utility natin kagabi. Kaya ba ayaw mong sumabay sa akin? Ano kasi Tito Boy? Bakit nakikichismis ka? Balik na tanong ni Bea at binuksan na lang ang PC. Natawa naman si Olivia dahil sa isinagot ng dalaga. Iba na ba ang trip mo ngayon? Akala ko ba para ka lang sa mayaman? Ano at pumatol ka sa utility? Foreigner ang tatay niya. Diretsang sagot ni Bea at humarap sa kaibigan. Malay mo, tagapagmana pala ang lalaking yun. Eh di, jackpot ako kasi gwapo na, mayaman pa. Plus, ang bango pa ng hininga. Maharot na sagot ni Bea. Totoong sa isip ni Bea ay baka nga mayaman si Jason dahil na rin sa itsura nito. Kaya para makasiguro ay inoffer niyang makipagrelasyon sa binata kahit walang kasiguraduhan. Umabot din ng halos 2 linggo ang pagtitiis ni Bea na makisama kay Jason. Ang kanilang relasyon ay parang normal lang na mahirap. Can't afford luxurious things. Lahat naman ng sweldo ng binata ay hinahati niya para sa sarili at para sa kanyang girlfriend. Hindi lingid sa kaalaman ni Jason na unti-unti ay masaya si Bea sa kanya. Lalo na nitong week sa rin nila. Inilibre lang ni Jason si Bea sa karinderya na malapit sa kanyang bahay na tinutuluyan. Gulat na lang din siya nang magbago ang pakikitungo ng dalaga sa kanya. Bea, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jason at hinawakan pa ang kamay ng dalaga. Iwinaksi ni Bea ang kamay ng binata at pinagtaasan ito ng kilay. We don't have to talk anymore. Inis na tura ni Bea. Baka hindi mo naintindihan. Tatagalugin ko. Hindi na tayo dapat mag-usap. Kahit kailan. Pasigaw ng wika ng dalaga. Bea, anong inayawan mo sa akin? Okay naman tayo kahapon ah. Naguguluhang wika ni Jason sa dalaga at napabuntong hininga. Inayawan? Ayoko talaga sa isang tulad mo in the first place. Pumato lang ako sa'yo dahil buong akala ko masusulsulan kitang hanapin ng foreigner ng tatay mo. Sagot ni Bea at binigyan niya ng nakakadiring tingin ng binata. Look at yourself. Isa ka lang hamak na janitor. Tapos mangangarap kang patulan kita? Napangisi si Bea at napairap kay Jason. Kung hindi ka nakakaintindi ng salitang break up, itatranslate ko para sa'yo. Hindi pa natapos ni Bea ang kanyang litanya. Nang naglakad si Jason papunta sa direksyon niya, bumaba pa ng kaunti si Jason para magpantay ang mukha nila ng dalaga. Minsan pa ay nakitang muli ng binata na kung paanong nahumaling sa kanya si Bea. Naiintindihan ko. Tapos na tayo. At paalala lang, inilapit ng binata ang kaniyang bibig malapit sa tenga ng dalaga. Hindi mo kinaganda yung ganyang ugali na masahol ka pa sa isang babaeng nagtatrabaho sa bar. What's with the commotion? Tanong ng operational manager ng kumpanya. Bahagyang itinulak ni Bea ang dibdib ni Jason
at lumapit kay Mr. Arroyo. Nakita ni Jason kung paanong humalik ang dalaga sa pisngi nito habang nakatingin sa kanya, na para bang pinapamukha sa kanya ng dalaga na ang lalaking may asawa at anak ang deserve nito at hindi siya. Halos mapasinghap naman ang mga taong nakapaligid sa kanila at nag-iwas na lang ng tingin nang sitahin na lang muli ni Mr. Arroyo. Kinuha ni Mr. Arroyo ang hawak ni Bea na Tupperware at ibinuhos ang laman sa sahig. Iyon ang pagkaing inihanda ni Jason para sa kanila ng dalaga, kaya nag-init ang ulo niya nang makitang nakakalat sa sahig ang 2 itlog at 2 hotdog na may kasamang kanin. "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" sita ni Mr. Arroyo kay Jason. Sinenyasan naman siya ni Bea na wag nang sumagot pa. "Linisin mo to, wag kang tatanga-tanga." Pagkasabi nun ay naglakad na paalis si Bea at Mr. Arroyo. Hindi pa nakakalayo ang dalawa nang tinawag ni Jason ang lalaki. "Arroyo!" Napaharap si Bea na halatang gulat sa narinig. Samantalang namumula naman sa inis si Mr. Arroyo. Lumapit si Jason sa direksyon ng dalawa at hinubad ang kaniyang suot na ID. Iniabot ng binata ang ID sa lalaki at sinapak na lang ito ng malakas. Mabilis namang tinulungan ni Bea si Mr. Arroyo at kinakabahang napatingin kay Jason. "What the hell, Jason? Humingi ka ng sorry bago ka mawala ng trabaho," saad ni Bea. Alam kasi nitong isang kahig, isang tuka lang ang lalaki. Kaya paniguradong mahihirapan ito kung sakaling mawala ng trabaho. Hindi pinansin ng binata ang sinabi ng kaniyang ex-girlfriend. "Wala akong pake. Magsama kayong dalawa. I will make sure you will regret everything, Bea," sagot ni Jason at naglakad palabas ng kumpanya. Sinundan naman ni Bea ng tingin ang likuran ng binata. Hindi niya alam kung namamalikmata lang siya o hindi. Nawala na lang ang kaniyang pag-iisip kay Jason sa pagsasalita nito ng wikang Ingles. Nang itinayo siya ni Mr. Arroyo na bago niyang karelasyon. "Ano, negets pa rin?" takhang tanong ni Enzo kay Mason. "Pinagpalit ako sa may asawa at anak ang putya," sagot ni Mason at nilaklak ang bote ng alak. "Baka dapat talaga magpari ka na lang," birong tura ni Enzo at kinuha ang bote ng alak sa kamay ng kaibigan. "Anong next plan mo?" "Of course, I will be true to my word. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nilang dalawa ang desisyon nila." Lasing na sagot ni Mason at tumayo sa stool bar. "Uy, saan ka pupunta?" "Uy na malamang," sagot naman ni Mason at naglakad palabas ng club. Habang malapit na siya sa sasakyan, kinapani ang bulsa niya at napagtantong naiwan niya sa ibabaw ng lamesa ang kanyang wallet. "Tinamaan ka nga naman ng malakas," iritadong wika ni Mason at sinimulan ng tahakin ang kahabaan ng Ayala Avenue. Halos kinakaladkad na lang ng binata ang kaniyang sariling paa sa sobrang pagod at sobrang hilo. Dagdag pa sa sakit niya sa ulo ang iba't ibang kulay ng ilaw na tumatama sa kaniyang mapungay na mata. Unti-unting nawala ng balanse ang katawan ng binata at natumba sa gilid ng kalsada. Isang tinig lang ang naririnig niya bago siya nawalan ng malay. "Balot? Penoy?" Halos mamalat na ang boses ni Amber sa kakasigaw ng kaniyang paninda. "Ilang itlog na lang at makakauwi na ako," pagpapalakas ng loob niya sa sarili. Nang makarating si Amber malapit sa stoplight, ay napansin niyang may lalaking nakahiga sa sahig. Nilapitan niya ito at sinilip ang mukha ng lalaki. Sa isip ng dalaga ay hindi naman mukhang baliw ang binatang nakita niya. At lalong hindi ito mukhang pulubi dahil maayos naman ang suot nito. In fairness, ang gwapo ni Papsi. Tatayo na sana si Amber nang biglang hinawakan ng lalaki ang kaniyang braso. "Ah, itlog ko!" Biglang sigaw ng dalaga at napatingin sa binata. "Help!" salita nito at nagpatutop sa bibig ng dalaga. Kahit nagdadalawang isip si Amber, ay pilit niyang itinayo ang binata at nagpara ng taxi pauwi sa kanila. Habang nasa biyahe nga, ay parang gusto ng dalaga na magsisi dahil
Siningil siya ng taxi driver ng 321 pesos. Papabayaran ko talaga kay Pogi ang pamasahe naming pagkagising niya bukas. Saad ng dalaga sa isipan. Pagkarating ni Amber sa kanyang inuupahang kwarto, ay nagpatulong na lang siya sa mga kabarkada niyang tambay sa kanto. Inilapag ng mga ito sa sahig ang binatang kasama ni Amber at tinukso-tukso pa ang dalaga. Inayos lang ni Amber ang kanyang sarili at lumabas sa kanilang kanto para ipaubos ang iba pang balot, penoy na kanyang tinda. Napadilat ang binata at bumangon sa matigas na sahig na kanyang hinihigaan. Nasaan ako? Wala na sa sariling usal at ngiwing napahawak sa gilid ng kanyang ulo. Nasa bahay kita at magbabayad ka sa akin ng pamasahe kagabi. Biglang wika ng dalaga at naupo sa tabi ng binata. Kahit gwapo ka, hindi ako tatanggap ng thank you. Amber nga pala, ng kantoteryo at naniniwala sa kasabihang. Nakakaganda ang pagiging masipag. Kaya, san ka pa? Sa akin ka na. Napatitig na lang ang binata sa babaeng maingay na kaharap niya ngayon. Parang radyo ang bunganga. Wika nito sa sarili. Jason nga pala. Sagot nito. Magbayad ka ng pamasahe. 321 pesos. Saad ng dalaga at naglahad ng kanyang kamay sa harap ni Jason. Wala akong pambayad. Sagot naman ng binata at inabangan ang magiging reaksyon ng dalaga. Expected ko na yun. Samahan mo ko sa palengke para makapag-extra ka at mabayaran mo ko. Tayo ka na dyan. Nagbubuhat si Jason ng mga ipinamili ng matatandang babae at inihahatid niya sa tricycle. Napasang-ayon siya kanina kay Amber dahil buong akala niya ay mas disente ang trabaho na ibibigay sa kanya. Hindi niya alam na tagabuhat siya ng mabibigat na inangkat na produkto. Ano? Pagod ka na? Sayang naman yung mga tinapay mo kung hindi natin mapapakinabangan. Wika ni Amber at ininguso pa sa abs ni Jason. Kain ka muna. Iniabot ng dalaga ang 2 pirasong pandikoko at tubig na nasa plastic cup. Walang reklamong tinanggap ni Jason ang pagkaing inalok ng dalaga. Halos pahapon na pero ngayon pa lang siya makakakain. Napatingin ang binata sa basong may lamang tubig at takhang tingnan ng dalaga. Bakit ganito ang lasa nito? Tanong ni Jason. May lasa ba? Tubig yan eh. Lasang malansa eh, sabi ni Jason at inilapit sa dalaga ang baso. Uminom naman si Amber at nilasahan ng tubig. Biglang napaisip ang dalaga kung saan niya nakuha ang tubig. Kay Ate Chona yung tubig na yan. Natalsikan siguro ng paninda niyang isda kaya malansa, sabi ni Amber at ikinalaki ng mata ni Jason. Ibinigay muli ng dalaga ang bago sa binata at sinabing, hayaan mo na, isipin mo na lang, lasang Sprite. Natatawang wika ni Amber at naghanap na ng sunod na customer ni Jason. Pagkasapit ng dapit hapon, inaya na ni Amber na umuwi ang binata sa kanyang nirerentahang kwarto para mapaghatian nila ang pera na kinita ni Jason. Pero nasa kanto pa lang sila ng eskinita ay may naririnig na silang sigawan sa looban. Tinakbo ni Amber ang papasok sa kanila at gulantang siyang makitang sira-sira na ang bahay na nakatayo sa lugar nila. Hindi napansin ni Amber ang kahoy na dapat ay tatama sa kanya. Mabilis siyang hinila ni Jason at naiiwas sa babagsak na kahoy. Muntigan ka na, iritang wika ni Jason. Bigla namang nabago ang ekspresyon ng binata nang makitang nakatulala si Amber sa kawalan. Yung mga damit ko. Wala sa sariling usal ng dalaga at tulalang nakatingin sa bahay nitong dinedemolish ng gobyerno. Walang nagawa si Jason, kundi akayin ng dalaga paalis sa lugar dahil malaki ang posibilidad na mapahamak sila sa lugar. Isinama ni Jason ang dalaga pauwi sa bahay niya. Hindi niya naman makausap ng maayos ang dalaga mula kanina. Uwi na ako, sambit ni Amber at mapagtantong nasa lugar siya na hindi niya kilala. Nasaan ako? Tanong nito. Para kang wala sa sarili, kaya dinala na kita rito. Tsaka yung bahay mo, sira na. Paliwanag naman ni Jason at tumabi sa dalaga.
Kinagat ni Amber ang ibabang labi at napahilamos ng kaniyang mukha. Yung regalo ni nanay sa akin nasira. Naiiyak na saad nito. Pinaghirapan niya yun eh. Narinig na lang ni Jason na humihikbi na ang dalaga. Kahit na alanganin siyang hawakan ang likuran nito, ay ginawa na lang niya para kahit papaano ay mapatahan ang dalaga. Hinayaan naman siya ni Amber at patuloy lang itong umiiyak habang inaalala ang vase na regalo ng kaniyang ina. Nasa probinsya kasi ang kaniyang magulang at kapatid ngayon. Ang alam ng mga ito ay nag-aaral siya habang nagtatrabaho. Lingid sa kaalaman ng kaniyang nanay at tatay na nahinto siya sa pag-aaral ngayong taon dahil hindi siya nakabayad ng isang semester. Hindi rin naman gusto ni Amber na maging alalahanin pa ng kaniyang magulang kaya sumisikap siya ngayong makaipon para pangbayad matrikula sa kursong Fine Arts. Iniwan ni Jason si Amber sa bahay nito. Naisipan kasi ng binata na ibili ng masusuot na damit ang dalaga. Lahat kasi ng kagamitan doon sa inuupahang kwarto nito ay inilagay na sa truck na humahakot sa tinibag galing demolished. Nagtiwala siya sa akin. Magtitiwala ako sa kanya. Wika ni Jason sa kanyang sarili. Pretty boy! Ang ganda ng kasama mong bebot kanina. Biro ni Troy. Sasagot na sana si Jason nang bigla siyang inakbayan ni Delphine. Huwag mong kataluhin yung kay pretty boy. Mukhang seryoso pa naman ang batang to sa babaeng yun. Wika nito at kinindatan pa ang binata. Magpapaliwanag sana si Jason pero mas naiisip niya na lang na para iyon sa ikabubuti ni Amber. Kaya walang talo-talo Troy. Hanap ka ng sayo. Saad ni Jason na may halong pagbabanta kay Troy. Napatango naman ito at napanguso. Sorry, akala ko pastime lang eh. Sagot nito. Napatagay tuloy si Jason at saka dumiretso sa kaniyang bahay. Nasaan ka galing? Tanong ni Amber na halatang kanina pa naghihintay sa binata. Ibinili lang kita ng pwede mong magamit. Sagot ni Jason at iniabot ang plastic na binili niya malapit sa tiyangge. Pumasok ang binata sa nakalak nitong kwarto kaya nagkaroon si Amber ng tsansa na tingnan ang ipinamili ng binata. Mga damit na pang-araw-araw at pang-loob. Bakit hindi niya nalang ibinigay ang pera sa akin? Tanong ng dalaga sa sarili. Pinamulahan siya ng mukha nang makitang tamang-tama ang sukat ng mga panloob sa kanya. Nang marinig niyang bumukas ang pinto, ay mabilis niyang itinago sa likuran ang panloob na damit. Bakit? Takhang tanong ni Jason. Kapuna-puna kasi ang pamumula ng mukha ni Amber. Madalas kasi niyang makitang namumutla ang dalaga. Siguro ay galing na rin sa pagpupuyat nito kaya namumutla palagi. Ang naging setup nila ni Amber at Jason sa bahay ay magkahiwalay silang natutulog. Sa loob ng kwarto si Jason, samantalang sa labas naman si Amber. Sa tuwing papasok din sa trabaho si Jason ay inilalak niya ang silid kahit na naiiwan minsan ng dalaga. Minsan na nagtakhang sumilip si Amber sa silid ni Jason pero nasermonan lang siya ng binata. Kaya kahit na naiinis siya minsan dito, ay hinayaan niya na lang. Importante ay magkahati sila sa renta ng bahay. Noong una pa nga ay ayaw ni Jason na magkahati sila sa renta. Pero dahil mapilit si Amber, ay pumayag na lang ang binata. Nasa tapat ng pintuan si Jason dahil hinihintay siya sa pag-uwi ng dalaga. Napadaan pa nga si Delphine sa kanilang bahay. Kaya tinanong na rin ito ng binata. Boss, nakita mo ba si Amber? Wala bata. Bakit? Hindi pa ba nakakawi ang nobya mo? Balik tanong nito sa kanya. Ang alam kasi ng mga ito ay magkarelasyon sila ni Amber. Naiisipan na lang ni Jason na sakyan ang haka-haka ng mga ito. Kanina ko pa hinihintay pero hindi pa dumadating eh. Sagot ni Jason. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at pumasok na si Jason sa loob ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas nang narinig ni Jason na may katok sa labas ng pintuan. May dala na akong ulam. Matamlay na wika ng dalaga at iniabot ang supot ng ulam na galing sa karinderyang pinapasukan niya. Pagkatapos nilang kumain, napansin ni Jason na panay ang ubo at bahing ni Amber. Okay ka lang? Tanong ni Jason. Ayos lang.
Ikaw muna maghugas. Bukas na lang ako. Sagot naman ng dalaga sa kanya. Inihiga ni Amber ang kaniyang sarili sa maliit na upuan habang hinihintay si Jason na matapos maghugas ng pinagkainan at makalatag siya. Hindi na namalaya ng dalaga na nakatulog siya kaya nilapitan siya ni Jason para sana ihiga sa tamang pwesto. Amber? Amber, ang init mo. Gulat na usal ni Jason at pilit na ginigising ang dalaga. Walang pag-aatubiling binuksan ni Jason ang kaniyang kwarto at doon inihiga ang dalaga. Kumuha rin siya ng bimpo para mapunasan ito. Bakit hindi pa rin bumababa ang lagnat niya? Tanong ng binata sa sarili. Imbes na maampat ang init ng katawan ng dalaga, ay lalo lang itong gininaw. Isa lang naman ang naiisip kong remedy para sa ganitong sitwasyon. Wika ni Jason sa kaniyang isipan at hinubad ang kaniyang suot na damit. Niyakap niya ang nanginginig na katawan ng dalaga. Nang madampi naman sa katawan ni Amber ang balat ni Jason ay mas niyakap niya ito at isiniksik ang sarili sa binata. Ang balak sana ni Jason ay aalis din siya pagkayakap sa dalaga. Pero dahil na rin sa puyat at pagod, nakatulog na din siya. Ramdam na ramdam ni Amber ang init ng kaniyang unan. Ang bango naman nito. Inaantok na usal ng dalaga at lalong isiniksik ang mukha sa unan na kaniyang kayakap. Ilang sandali pa siyang nagtulog-tulugan para damhin ang unan na niyayakap niya. Kaya lang, bigla siyang naging yelo dahil yumakap pabalik ang unan niya. Idinilat ni Amber ang kaniyang isang mata para silipin ang itsura ng kaniyang unan. Putik! Hindi makapaniwalang usal niya nang makita kung anong klaseng unan ang kaniyang kayakap. Tiningala niya ang gwapong mukha ng binatang nagpatuloy sa kanya. Parang sinipa ng kabayo ang dibdib ng dalaga sa sobrang kaba. Iniisip niya kung anong nangyari kagabi. Huling alaala niya ay nasa labas siya ng kwarto ni Jason at nagpahinga. Maingat niyang kinalas ang sarili sa pagkakayakap ng binata. Braso na lang nito ang nakapatong sa kanyang tiyan, kaya't inangat niya ito. Pagbangon niya, ay bigla na lang dumagan sa kanyang hita ang binti ng binata at muling ibinalik ang pagkakayakap sa kanya. Hinila pa siya nito at isiniksik ang mukha sa kanyang liig. Pigil hiningang ginawa ni Amber. Napakagat pa siya sa ibabang labi at iniisip kung gigisingin ang binatang nakayakap sa kanya. Utang na loob ang isipin mo, Amber. Tura ni Amber sa kaniyang sarili. Hinayaan na lang ni Amber na kusang magising ang binata. Pero wala pang 5 minuto ay hinalikan ni Jason bigla ang kaniyang liig. Natuod ang dalaga dahil sa libo-libong kuryente na kanyang nararamdaman. Naikuyom niya ang kaniyang kamay at pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit nang maramdaman ni Amber na may mainit, mamasa-masa at malambot na bagay ang lumapat sa kaniyang liig, ay kusa siyang napapikit. Mali ito. Hindi ko siya nobyo. Sambit ng kabilang parte ng isipan ni Amber. Mabilis niyang hinampas ang braso ng binata. Aray! Gulat na usal nito at napalayo sa dalaga. Bakit yun? Inis na tanong ni Jason. Anong bakit? Ginagawa mong ice cream yung liig ko? Wika naman ni Amber. Tiningnan naman siya ni Jason na para bang nagtatakha sa pinagsasabi niya. Ha? Anong ice cream? Takhang tanong ni Jason. Lumapit si Amber sa binata at tumingkayad. Halika, amuyin mo yung liig ko. Nandito pa yung bagong gising na hininga mo. Saad ni Amber at hinila ang braso ng binata. Idinikit naman ni Jason ang kaniyang mukha para maamoy ang sinasabi ng dalaga. Hindi alam ni Amber na kanina pa ito nagpipigil ng ngiti. Bahagyang kinagat ni Jason ang maselang parte ng balat ng leeg ni Amber. Naramdaman naman niyang napakapit ito sa kanyang braso. Para nga, natatawang sagot ni Jason. Mabilis na natauhan si Amber dahil sa kanyang narinig kaya hinampas niyang muli ng malakas ang braso ni Jason. Nakakadalawa ka na. Natatawa naman si Jason sa mukha ni Amber na namumula na sa sobrang ilang. Pangatluhan natin mamaya. Sagot ng binata kaya hinagis ni Amber ang una na nasa higaan. Kahit na mukhang maayos na ang pakiramdam ng dalaga
ay hindi ito pinahintulutan ni Jason na pumasok sa trabaho. Binilinan siya nito na magpahinga na lang muna at kumain sa tamang oras. Nakangiti si Amber habang iniaayos ang higaan sa kwarto ni Jason. Nakakahiya kasing magkalat sa loob ng kwarto. Napakalinis nito at lahat ng gamit ay nakasalansan ng maayos. Kaya nagtataka ang dalaga kung bakit noong una ay hindi siya pinapayagan ni Jason na makapasok sa silid nito. Malamang ay wala pa itong tiwala sa kanya noong una, kaya hanggang labas lang siya ng kwarto. "Sir, ito na po lahat ng files." Iniabot ni Alex kay Mason ang mga papeles. Napahilot ng sentido ang binata dahil sa tambak na pipirmahan niya. "You may leave," tura ni Mason. Ilang araw na rin kasing hindi niya nagagawa ang trabaho sa bahay kasi simula nung nilagnat si Amber ay doon niya pinapatulog ang dalaga sa kwarto niya at siya naman ang nasa labas. Hanggang ngayon kasi ay nasa ligawan stage pa sila. Ang sabi ni Amber, hanggang hindi pa siya na ipapakilala sa magulang niya ay hindi siya nito sasagutin. May tradisyonal pa rin palang babae kahit papaano. Napangiti si Mason nang maalala ang magandang dalaga. Unti-unti kasi niyang napapatunayan na hindi kagaya ng ibang naging girlfriend niya si Amber. Malayong malayo ito sa mga babaeng pera lang ang habol sa kanya. Sa katunayan, ito ang bumubuo ng bawat araw niya. Pakiramdam niya, ito ang unang beses na iiyak siya sa babae kung sakaling makipaghiwalay ito sa kanya. Sa lahat na naging ex ko, siya lang ang niligawan ko. Usal ni Mason sa isipan. Ano kayang magiging reaksyon niyang nililigawan mo kung sakaling malaman niyang mayaman ka pala at hindi ka kargador lang? Tanong ni Enzo. I'm not sure about it. Hindi kasi siya gaya ng iba. For the longest time na nakasama ko siya, wala siyang ginagawa kundi ipakitang independent siya at hindi kailangan umasa sa yaman ng sinuman. Sagot naman ni Mason at iniangat ang salaming suot. Are you that serious with her? Mapang-intrigang tanong ni Enzo. Sobrang ngiti pre. Mamaya, nasa club ko na naman ang bagsak nating dalawa. Biro pa nito. I am serious about her bro. At ipagdarasal mo na sa simbahan ang bagsak namin at hindi sa club mo. Bago umuwi si Mason ay ibinalik niya ang kupas na damit. Naglakad simula sa may kanto ng dati niyang pinapasukang trabaho. Napahinto pa siya nang mapansing labasan pala ng mga empleyado at naabutan niya ang dating girlfriend na si Bea. Nakaakbay rito ang operational manager na si Arroyo. Sakto rin namang may yumakap sa gilid niya. Hello! Nakangiting bati ni Amber. Saan ka nakatingin? Tanong nito. Sa dating kakilala lang. Well, well, well. Look who's here. Malakas na salita ni Bea at lumapit sa gawin nila Jason. Ang dating janitor, nakisama sa isang hamak na janitress. Mapang-insultong saad nito at nginisian si Amber. Tara na Jason, aya ni Amber sa binata at kumalas ng yakap dito. Wait! Where are you going, bitch? I'm not done yet. Let me know you cannot understand English. Same with your man here. Pigil ni Bea kina Jason at Amber. Lalapit sana si Jason para pagsabihan ang dati niyang nobya. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Amber sa braso. Excuse me, Miss War, with good at nothing. I can clearly understand English. However, I am not designed to understand your damn attitude. Seems like you don't have brains, as well as your beauty. Bigla na lang namula ang mukha ni Bea dahil sa narinig. Magsasalita pa sana ito nang hilahin na siya ni Mr. Arroyo. Let's go. Saad nito. Natawa naman si Jason dahil paulit-ulit na pinagmamalaki ng dalaga na ipinahiya nito ang dati niyang girlfriend. Tapos alam mo ba ka, Delphine, namula siya sa galit. Ang pangit niya naman. Feeling maganda siya. Aba dapat sinapak mo. Gatol naman ni Troy. Ayoko nga. Mamaya sabihin nun wala akong manners. Sagot naman ni Amber at pinag-cruise ang braso sa tapat ng dibdib. Tama. Pangsang-ayo naman ni Delphine. Tsaka baka sabihin nun wala siyang GMRC. Dagdag pa nito. Ano yun?
Naguguluhang tanong ni Carlo. Hindi ka ba nag-aral? GMRC lang hindi mo alam? Tanong naman ni Troy. Tiningnan nito ni Carlo ng mariin at humarap sa binata. Sige nga Troy, ano ibig sabihin ng GMRC? Tanong ni Carlo rito. Get Manner Right Control. Pagbibida ni Troy. Mabilis naman nagtawanan si Delphine at iba pa nitong kabarkada. Naiiling naman si Jason dahil sa mga sinasabi ng mga katropa niya rito sa Baryo Sisid. Mauna na kami boss, papahinga pa tong nobya ko. Sambit ni Jason at inakbayan si Amber. Sinigo naman siya ng mahina ng dalaga. Pagpasok nila sa bahay ay dumiretso si Amber sa loob ng kwarto habang si Delphine naman ay pumasok sa CR para linisan ang katawan. Pagkaupo pa lang ni Amber ay may tumunog na sa gilid ng higaan. Hahanapin niya sana ito nang tinawag siya ni Jason para iabot sa binata ang tuwalya niya. Nasa hapagkainan sina Amber at Jason na tahimik lang habang kumakain. Naninibago naman si Jason sa ikinikilos ng dalaga. Sobrang tahimik kasi nito, hindi gaya ng normal nitong talak na parang radyo. Hanggang sa natapos silang kumain ay hindi kumikibo ang dalaga. Nauna pa itong tumayo at naghugas ng kanilang pinagkainan. Bago mahiga si Jason sa labas ay nilapitan niya ang dalaga. Amber, pagtawag nito sa atensyon ng dalaga. May problema ba tayo? Ha? Pumasok si Jason sa loob ng kwarto at naupo sa tabi ni Amber. May problema ba? Pagod ka ba? May nasabi ba kung hindi tama? Masuyong tanong ng binata at ikinailing ng dalaga. Ikaw ba? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Balik tanong ni Amber. Makikinig ako kung sakali. Napatitig si Jason at inisip kung ito naman ang tamang oras para sabihin sa dalaga ang totoo. Wala naman. Matipid na sagot ng binata. Hindi nakalampas kay Jason ang malungkot na ngiti ni Amber bago ito yumuko. Matulog na tayo. Pagod lang siguro tayo. Sabi ni Amber at tumalikod sa binata. Lumabas naman si Jason ng kwarto at nahiga na sa sahig kung saan siya naglatag. Kahit nakapikit ay hindi maalis sa isipan ni Amber ang ring ng cellphone kanina. Gustuhin man niyang lokohin ang sarili na hindi cellphone ang tumunog sa ilalim ng kama ay hindi niya magawa. Naiiyak ang dalaga sa isiping niloloko siya ng binata. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Baka surprise niya lang yun kaya ayaw niya magsabi. Kastigo ni Amber sa kaniyang sarili at pumaling sa kabilang side ng kama. Kinabukasan, maagang nagising si Jason at nagluto ng almusal nilang dalawa ng dalaga. Gusto niya sanang katukin ang pintuan sa silid ni Amber pero naisip niyang nagpapahinga ang dalaga dahil kakagaling lang nito sa lagnat. Nang iwan na lang ng note si Jason sa ibabaw ng lamesa at nauna nang pumasok sa trabaho. Nang maramdaman naman ni Amber na sumara na ang pintuan sa labas, ay doon pa lang siya lumabas ng silid. Naupo siya sa maliit na sofa at napansin ang sulat ni Jason sa ibabaw ng lamesa. Sorry na kung nagtampo ka sa akin. Babawi ako sa'yo basta sabihin mo kung bakit ka nagtatampo. Bilhan kita ng kimchi sa kanto mamaya pag uwi. Bati na tayo please. Minamahal kita. Basa ni Amber sa sulat ng binata. Hindi niya naman mapigilan na mapangiti dahil dito. Kahit na nakakatampo ang mukong na yun, imposible namang hindi ko siya mapapatawad agad. Wika ng dalaga sa isipan. Nag-ayos si Amber ng kaniyang sarili para makapunta siya sa pinapasukang karinderya. Kahit papaano ay nabawasan na ang tampo niya sa gwapong binata. Napalitan na ito ng excitement dahil sa pangako nitong kimchi. Mom, bigla-bigla ka na lang nagpapakita sa kung saan. Saad ni Mason at niyakap ang ina. Mahina naman siyang hinampas ng ginang bago naupo sa reserved seat. Ano itong naririnig kong may kinakasama ka raw? Wala sa lahi natin ng ganyan iho. Masungit na tura ni Monet, ang ina ni Mason. Napakunot naman ang noon ni Mason nang marinig sa ina ang balita. Sino may sabi? Takhang tanong ng binata. You didn't deny it meaning totoo. Wika ng ginang at pinaningkita ng mata ang kaniyang anak. Baka gusto mong isumbong kita sa daddy mo at tanggalan ka ng buhok sa kilikili. Banta pa nito. Natawa naman si Mason dahil sa sinabi ng kaniyang ina.
Madalas kasi siyang binabantaan na kakalbuhin ang kanyang buhok sa kilikili, imbes na kuhain ang pamana sa kanya. Mom, huwag ka na magsumbong. May tinutuluyan akong bahay ngayon at kasama ko si Amber. Pero we didn't sleep together. Tura ni Mason at tumusok ng garlic crab na nakahain sa kanila. Ano? Biglang sigaw ng ginang. Napalingon naman ang mga tao sa gawin nila Mason kaya tinamaan ng hiya ang binata. Mom, lower down your voice. Saway nito sa ina. Lumapit naman ang bahagya ang ginang sa binata. Anong, you didn't sleep together? Huh? Naguguluhan si Mason sa inaaksyon ng kanyang ina. Anong trip ng nanay ko? Tanong niya sa sarili. Dapat magkasama kayong matulog sa isang kwarto. Gusto ko na ng apo. Mariinawigan ni Monet. Napaubo naman si Mason sa naririnig niya sa kanyang ina. Akala ko ba hindi tayo ganun? Tanong ng binata. Syempre joke lang. Parang hindi ka naman mapiro. Umira pa ang ina nito at sumubo ng French toasted bread. Basta, make sure na hindi ka iiwan ng babaeng yan. Siya ang kakalbuhin ko talaga. Natawa naman si Mason sa sinabi ng kanyang ina. Sa isip ng binata ay humahanap lang siya ng tamang tiyempo at ipapakilala niya si Amber sa kanyang ina. Sa oras na yon, sisiguraduhin kong haharap kami sa altar pagkatapos nun. Wika ni Mason sa kanyang isipan. Mabuti naman nakatawag ka anak. Wika ni Mildred sa kanyang anak. Nagpunas naman ng luha si Amber dahil miss na niya ang kanyang magulang at kapatid. Sorry po Nay, nabisi lang po talaga. Anak, kamusta na ang prinsesa ko? Wika naman ang kanyang ama na si Derek. Kailan ka uwi anak ko? Dagdag pa nito. Tay, miss na miss ko na po kayo. Pilit na pinipigilan ng dalaga ang kanyang hikbi. Sa katunayan ay hindi siya makauwi dahil paniguradong magtatanong ang kanyang pamilya tungkol sa pag-aaral niya. Hindi naman na gustong magsinungaling ng dalaga sa kanyang pamilya kaya napagdesisyonan ng uuwi na lang sa kanilang probinsya kapag nakapag-enroll na siya ngayong taon. Anak, tatanggapin ka naman namin kahit anong mangyari. Tandaan mo yan. Wika ng nanay ni Amber at bahagya pa itong napaiyak. Rinig naman ng dalaga na hiniram ng kanyang ama ang telepono. Mahal na mahal ka naming anak. Kahit anong mangyari, anak ka namin. Hindi magbabago yun. Malambing na saad ng kanilang tatay. Kahit hindi nakikita ni Amber ang kanyang ina, ay panay na lang ang tango ng dalaga. Tatandaan ko po. Mauna na po ako. May aayusin pa po kasi ako. Wika ng dalaga. Ilang paalam pa bago naputol ang tawag. Maraming salamat Ate Daisy. Iniabot ni Amber ang cellphone sa kanyang kasamahan sa trabaho. Wala kasi siyang sariling cellphone. Gayon din si Jason. Kaya laking pagtataka niya nang may ring siyang narinig sa ilalim ng kama. Ayos lang, sagot naman ni Daisy at naglahad ng kamay sa dalaga. Bawat gamit kasi ni Amber ay nagbabayad siya ng 20 pesos para sa load na nagagamit niya pang tawad. Pagkaabot ng dalaga ng pera ay papasok na dapat siya sa loob ng kusina. Ngunit bigla na lang siyang tinawag ni Daisy. Amber, halika dali! Tawag nito sa kanya. Tamad namang lumapit si Amber sa kanya. Bakit po ate? May itinuro si Daisy sa labas ng kanilang karinderya. Hindi ba yung jowa mo? Yun, si Jason. Napatingin si Amber at lumabas ng karinderya. Pinakatitigan niya ang binata. Hindi siya maaring magkamali dahil iyon ang ibinigay niyang t-shirt kay Jason bago siya magkasakit. Bakit kasama niya ang matapobre na yun? Tanong ni Amber sa kanyang isipan. Jason, hindi mo ba naiintindihan? Sinasaktan ako ni Miko. Wika ni Bea, hinahawakan pa nito ang kamay ng binata. Bea, tapos na tayo. Kung gusto mo, sasamahan ka namin ni Amber sa Tulfo. Kung hindi naman, dalhin ka namin sa women's desk. Sagot naman ni Jason. Napipikon si Bea na tumingin sa binata. Totoo kasing sinasaktan na siya ni Mr. Arroyo dahil sa panay ang punta niya sa club. Minsan na rin itong nahuling may kahalikang lalaki sa isang mall. Kaya buhat nun ay nag-iba ang trato sa kanya ni Miko Arroyo. Kaso,
Ang isa sa ikinaiinis ni Bea ay ang panay banggit ni Jason sa pangalan ni Amber. Dapat ako yung inaalagaan ngayon at hindi ginagawang punching bag ng hudas na migo na yun. Tura ni Bea sa isipan. Napansin ni Bea na may nakasilip sa kanila ni Jason. Napakunot pa ang noon niyang pinakatitigan ang pamilyar na babae. Napangisi si Bea sa isipan at lumapit kay Jason. Bigla niyang hinila ang damit ng binata at siniil ito ng halik. Nanlaki ang mga mata ni Amber habang nakatingin sa dalawang bultong naghahalikan. Hinintay niyang matapos ang halikan ng dalawa nang sa ganoon ay hindi niya naiisiping masasaktan niya si Jason kung sakaling iwan niya ang binata. Pero laking gulat ni Amber nang biglang sumalampak sa sahig si Bea. Itinulak ito ni Jason at sinigawan. "If you don't respect yourself, at least respect my woman." Inis na sigaw ni Jason at halos mapatin ang litid sa inis. Iniwan ng binata na nakaupo si Bea sa sahig. Nang makaalis na si Jason, ay lumabas si Amber sa pinagtataguan nito. "Landi pa more," nakangising wika ni Amber at bumalik na sa trabaho. Nang makauwi si Amber, ay nagpanggap siyang nagulat nang madatnan si Jason na maaga ang uwi. "Nandiyan ka na pala." Nakangiting bati ng binata. Yumakap naman si Amber sa bewang ng binata at tinignan ang adobong tuyo na niluluto nito. "Ang bango naman yan." "Syempre naman." Nakangiting sagot ng binata at hinagkan ang ulo ni Amber. Pagkatapos ni Jason magluto, pinatay niya ang kalan at humarap sa dalaga. "Amber, paano kung malaman mong may sikreto ko sa'yo? Magalit ka ba sa akin?" Tanong ng binata. Napabitaw naman si Amber sa pagkakayakap kay Jason. "Bakit mo natanong? May anak ka ba sa labas?" Natawa naman ang binata. "Nandiyan ka na pala." Nakangiting bati ng binata. Yumakap naman si Amber sa bewang ng binata at tinignan ang adobong tuyo na niluluto nito. "Ang bango naman yan." "Syempre naman." Nakangiting sagot ng binata at hinagkan ang ulo ni Amber. Pagkatapos ni Jason magluto, pinatay niya ang kalan at humarap sa dalaga. "Amber, paano kung malaman mong may sikreto ko sa'yo? Magalit ka ba sa akin?" Tanong ng binata. Napabitaw naman si Amber sa pagkakayakap kay Jason. "Bakit mo natanong? May anak ka ba sa labas?" Natawa naman ang binata sa isinagot sa kanya ng dalaga. Pinisil ni Jason ang pisngi ni Amber at nagsalita. "Hindi, ano ka ba?" Natatawang wika nito. Hinila ni Jason ang dalaga papasok sa silid. Naupo naman si Amber at hinintay sa sasabihin ni Jason. "Paano kung sabihin ko sa'yo mayaman ako?" Tanong ni Jason. Matagal bago nagsalita si Amber, kaya parang manlalamig na ang kamay ng binata. Magsasalita pa sana si Jason para ipaliwanag ang tanong niya o di kaya'y bawiin ang tanong sa dalaga. "Tapos, hindi yun ang totoong pangalan mo? May sarili kang kumpanya at maraming sasakyan? Sasabihin mo rin ba na nagpapanggap kang mahirap?" Sunod-sunod na tura ni Amber. Tumango naman si Jason at kabadong nakatingin sa mukha ng dalaga. Kaya laking gulat ni Jason nang humagalpak ng tawa si Amber. Humawak pa ito sa tiyan at halos maiiyak na sa tawa. Napailing na lang ang binata dahil sa pagtawa ni Amber na hindi matapos-tapos. "Kumalma ka nga," sita ni Jason sa dalaga. Pinunasa ni Amber ang kanyang mata at humarap muli kay Jason. "Ang benta kasi ng joke mo. Ibang level ka magbiro." Naiiling na wika ng dalaga. "Sa TV ko lang nakikita yung mga ganyan. Ano bang nasinghot mo ngayong araw?" Napataas naman ang kilay ni Jason at tiningnan maigi ang dalaga. "Akala ko pa naman magkakaroon ng drama night ngayong gabi." Tura ng binata sa kaniyang isipan. "Matulog na nga tayo," anyaya ni Jason at tumabi na sa dalaga. Hinayaan naman ni Amber ang binata at yumakap na lang din dito. "Ay, hindi pa tayo kumakain," sabi ni Amber at hinila palabas si Jason para pagsaluhan ang pagkaing niluto ng binata. Sa isip ng dalaga, mahirap paniwalaan ang sinabi ni Jason. Bukod sa gwapo nitong mukha,
at galing sa pag-English, ay wala na itong bakas ng pagiging mayaman. Sa araw-araw ba naman nilang pagsasama, puro adobong tuyo at itlog na may kamatis ang ulam nila. May mayaman bang matitiis na tumira sa may ipis at may dagang bahay? Tanong ni Amber sa kaniyang sarili habang nakatingin kay Jason na nakakamay kumain. Magandang umaga, Ka Delphine! Bati ni Amber sa pinuno ng tagay dito sa lugar nila Jason. Pulutan, baka gusto mo. Alok naman ni Delphine sa dalaga. Umiling naman si Amber bilang pagtanggi sa alok na adobong leeg ng manok. Ayos lang, mauna na ako. Nakangiting sagot ng dalaga. Teka sandali! Pigil ni Delphine at may kinuha sa kaniyang bulsa. May nagbigay sa akin ito kanina. Ang sabi, iabot ko raw sa'yo. Nandyan daw si Jason mamaya. Tapos itong pinapaabot ng delivery kanina. Sabi naman ni Troy at ibinigay sa dalaga ang box na kulay pula. Wait, Amber! Inabot naman ni Carlo ang isa pang kahon na may kulay puti. Sabi, sa'yo rin daw yan. Kahit may halong pagtataka, kinuha pa rin ni Amber ang mga iniabot sa kanya. Wala bang cash? Pabirong sambit ng dalaga at nagtawanan naman ang mga tambay. Inuwi naman ni Amber ang mga kahon at binuksan isa-isa. Wow! Hindi makapaniwalang usal niya. Ang isang kahon kasi ay naglalaman ng napakagandang evening gown. A type of clothing that emphasizes a woman's femininity and frequently advertises her desirability. Necklines are generally low, bodices are tightly fitted, arms are bared, and skirts are elaborately fashioned. The surfaces of fabrics range from reflecting to matte, rough to smooth, and soft to hard. Saad ni Monet sa kaniyang anak. What? Gulat na sambit ni Mason. Tumaas naman ang isang kilay ni Monet habang nakatingin sa kaniyang nag-iisang anak. Sa tingin mo ba kukuha ako ng damit na hindi babagay sa kanya? Tanong ng ginang. Napahilot naman ng sentido si Mason. Dad, kailangan mo ba na talagang bigyan ng atensyon si Mami? Napatawa naman ng mahina si Richard sa kaniyang anak. You know, she loved designing other pretty young ladies. Mahirap pigilan ang ganitong hilig ng mami mo. Lalo na at nalaman niyang itong babaeng to ang kauna-unahang babaeng niligawan mo. I wonder what she looks like. Inihanda na ang event hall para sa gaganaping anniversary ng Massive Airlines. Bilang pakulo ni Monet ay inanyayahan niya ang magiging nobya ng kaniyang anak. Talagang pinaimbestigahan ng ginang ang dalaga upang mas makilala ito tungkol sa kurso nitong fine arts na kulang na lang ng isang semester at ang magulang nito sa probinsya ay hindi nakaligtas sa kaalaman ng ginang. Hanggat maaari, bilang isang ina, ayokong mapahamak ang nag-iisa kong anak. Hindi basihan ang edad sa isang anak para pabayaan ang magulang. Mapapamahal din ako sa sinumang magmamahal ng buo sa aking uniko iho. Wika ni Monet sa isipan habang nag-aayos ng kaniyang sarili. Ka Delphine, sigurado ka bang ito na yun? Tanong ni Amber pagkababa niya sa taxi na minamaneho ni Delphine. Baka mamaya, hindi ito ah. Tsaka, ano namang gagawin ni Jason sa ganitong granding hotel? Bah, mali ko. Bumaba ka na at ipapark namin itong sasakyan. Sabi naman ni Delphine at sinang-ayunan ni Troy at Carlo. Pagkababa ni Amber, may babaeng nag-assist sa kanya na papunta sa isang room. Nagreklamo pa siya noong umpisa dahil dinala siya nito sa pagkalaki-laking kwarto. Miss, wala talaga akong pangbabayad. All expenses paid, Ma'am Amber. Wala po kayong babayaran. Hintayin niyo lang po rito si Madam. Nakangiting saad ng staff. Madam? Nako, wala po akong utang. Sagot naman ng dalaga at bahagyang natawa ang babaeng staff bago lumabas ng kwarto. Inilibot ni Amber ang kanyang paningin sa buong paligid at manghang-mangha na nakatingin sa bawat sulok ng bahay. Sa kanyang isipan, tanging sa imagination niya lang nakikita ang ganitong mga designs. Isang araw, ako na mismo ang magdedesenyo ng mga sikat na hotel at iba pang indoor places. Bulong ni Amber sa sarili.
Natigilan ng dalaga sa paghahawak ng paintings dahil rinig niyang bumukas ang pintuan. "Hello, lovely." Pumasok ang ginang na hindi nalalayo sa edad na 40. Nakasuot ito ng kulay blue na gown na halos kakulay ng sa kanya. Ang mukha nito ay masyadong mabini. Hiyang-hiya naman ako sa whiteheads at blackheads ko. Tura ng isipan ni Amber habang nakatingin sa porphyry na mukha ng babae. Hello po. Nahihiyang bati ng dalaga. "You are Amber, if I'm not mistaken." "Opo." "Paano niyo po alam?" Hindi pa natapos ang sasabihin ni Amber nang niyakap siya ng ginang. "You're so pretty, Iha. I'm glad you came." Pagkatapos nitong magsalita ay kumalas din ng yakap ang dalaga. "I am Monet Romualdez, but you can call me Mami Monet." Napatanga naman si Amber dahil sa sinabi nito. Paano ko nagkaroon ng instant mami? Susmi naman, nasa na ba si Jason? Tumango lang ang dalaga bago nagsalita. Ma'am Monet, bali ano po? Hindi po ako ang long lost daughter ninyo. May pinuntahan lang po ako dito. Magalang na sambit ni Amber. Maingat ang kaniyang pagsasalita. Naisip niya kasing baka may saltik ang magandang ginang. Napahalakhak naman si Monet sa isinagot sa kanya ni Amber. "Let's go downstairs. Ipapakilala kita sa friends ko." Hindi po. Kasi po Oh, come on. Pagpuputol ng ginang kay Amber. Iginayak ni Monet si Amber pababa sa main hall. Palingalinga naman ang dalaga dahil kung kani-kanino siya ipinapakilala ng ginang. Naku naman, ano ba tong napuntahan ko? Kiming napapangiti na lang si Amber sa lahat ng kumakausap at bumabati sa kanya. Nasa na ba kasi si Ka Delphine? Naagaw ng atensyon ni Amber ang pamilyar na boses at tugma nga ang hinala niya. Nandito rin palang balahurang babaeng to. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. "Yes, lovely?" Tanong naman ni Monet kay Amber. Umiling naman si Amber sa ginang. Wala po," sagot nito. Pinaupo ni Monet si Amber sa pinakamalapit sa stage. Hiyang-hiya ang dalaga dahil nakasuot ng kulay gray na gown ang ibang bisita. Samantalang siya at si Monet lang ang nakasuot ng kulay blue, evening gown. Nilingon niya ang bawat isa, ang bawat waiter na napapadaan sa gawin niya. Nasa isip niya, baka si Jason ang isa sa mga magsaserve. Umakyat ang Master of Ceremonies and entablado. "Good evening, everyone. Thank you so much for coming to be here with us tonight. We are delighted to welcome both those of you who have been with us for a long time and those who are new to Massive Airlines. Today is our 4th annual celebration and we are honored to be able to share it with all of you here at this great venue." Nagpalakpakan ang lahat ng tao at tumayo bilang paggalang sa unang seremonyas. Pagkatapos manalangin ng isang lalaki, ibinalik nito sa host ang mikropono. "And now, let's all welcome the Chief Executive Officer of Massive Airlines, one of the most handsome bachelor of the town." Napatingin si Amber sa stage at hinintay ang sasabihin ng MC. Pagkatapos nito, uwi na talaga ako. Kastigo ng dalaga sa sarili. "Ladies and gentlemen, please welcome Captain Mason Kier Romualdez." Halos mabingi naman si Amber dahil sa lakas ng palakpakan ng mga tao. Lalo pang umingay dahil sa panay ang tsikahan ng mga dalaga sa iba-ibang sulok ng hall. Hindi na makita ni Amber ang lalaking nasa harap. Dumagsa kasi ang mga kamera at ibang staff. Uupo na sana ang dalaga nang hilahin siya ng ginang papunta sa harap ng stage. Doon lang napagmasdan ni Amber ang lalaking nakatayo sa stage. Parang hindi na gumagalaw ang paligid niya. Ang tanging nakikita lang niya ay ang lalaking pamilyar sa kanya. Nakasuot ito ng royal blue na business suit at aakalain mong prinsipe ang binata. Bahagyang napauwang ang labi ni Amber habang papaupo siya sa harapan ng stage. Nakipagbeso naman sa kanya ang lalaking kamukhang-kamukha ng binata. "It's nice to finally meet you, Iha," sabi ni Richard. Lumapit si Amber sa binata
at hinawakan ang kanyang kamay. "Hi my princess," wika nito at hinalikan ang kamay ng dalaga. "Mason? Mason ang totoo mong pangalan?" Mahinang usal ng dalaga. Ngunit bago pa siya masagot ni Mason ay nagsalita ang binata sa stage. "May I present you, my future fiancé, Miss Amber Tolentino. Have fun everyone. Good evening." Hinila ni Mason ang kamay ng dalaga at isinayaw ito sa melody na tugtog. "Hey, are you alright?" Tanong ng binata. "Paano alright? Ilang buwan mo ring sinekreto ang tunay mong katauhan sa akin?" Nagtatampong sagot naman ni Amber. Napalingon siya sa gawin ni Bea. Halata sa mata nito ang inggit at inis sa kanya. Hindi inaasahan ni Amber na lalapit pa sa kanila ang dalaga. Nagpanggap siyang hindi napapansin ito at patuloy lang ang pakikipagsayaw kay Mason. Ilang sandali pa ay kinalabit nito sa braso si Mason. "Ano pa namang gusto ng haliparot na to sa soon-to-be boyfriend ko?" Usal ni Amber sa kanyang isipan. "Mason, pwede ka bang makausap?" Tanong ni Bea na may halong pagsusumamo sa binata. "At least, for the last time," dagdag pa nito. "Don't you fucking dare touch me." Napipikong sagot naman ni Mason at inalis ang pagkakahawak ng dalaga sa kaniyang braso. "Please, Mason. Gusto ko lang ayusin ang..." "Hiwalay na tayo. Matagal na." Sambit ng binata at hinawakan ang kamay ni Amber. "Alin sa mga salitang yan ang hindi mo maintindihan? Tagalog na yung sinabi ko. Pero hindi mo pa rin maintindihan. Dahil ba pinagpalit mo ko sa babaeng malandi na yan kaya ayaw mo kong kausapin?" Wika ni Bea at inis na tumingin sa gawin ni Amber. "Okay ka lang?" Mapang-insultong tanong naman ni Amber. "You were lucky enough. Dahil hindi kita ginantihan sa kahit anong nangyari sa nakaraan. Pero ang insultuhin mo ang babaeng mahal ko ay ibang usapan." Pumaling si Mason sa kabilang side kung nasaan nasa gawi ang sekretarya niya. "Yes sir," tanong naman ng dalaga sa kanya. "I want her out of all my property," saad ni Mason nang hindi inaalis ang tingin kay Bea. Siya at si Mr. Arroyo. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig ang dalaga at halos hindi gumalaw dahil sa narinig niya. "What? How can you do that to me?" Hindi makapaniwalang tanong ni Bea. "It is simply because I am the heir of Beta Airlines too." Nakangising sagot ni Mason at iginayak ni Amber palayo sa kanyang ex-girlfriend. "Mason, wait! Mason, you can't do this!" Sigaw ni Bea sa palayong lalaki. Napasalampak siya sa sahig at kaawa-awang umiyak habang hinila siya sa security. Kaya para mas mainis ang ex-girlfriend ni Mason, mas inilapit ni Amber ang kanyang sarili sa binata. Natawa naman si Mason sa ginawa ng dalaga at manghang nakatingin sa mukha nito. "Sa'yo lang po ako," tura ni Mason. "Humanda ka sa bahay." Inis na wika ni Amber. Naging takaw atensyon ang ginawa ni Bea, kaya lalong kumalat ang chismis at pinagbulungan siya ng iba. Nagpupumiglas pa ang dalaga at nagsisigaw bago tuluyang nakalabas ng main hall. Sising-sisi ito sa kanyang ginawang pang-iiwan sa binata noon. Sa isip ni Bea, sana ay nakinig na lang siya sa instinct niyang mayaman ng binata. E di sana, instant hasyendera siya ngayon at hindi niya mararanasang mawalan ng pinakamamahal niyang trabaho. Hindi na muling tumira si Amber sa squatters area dahil ibinili siya ni Mason ng penthouse na malapit sa kumpanya ng binata. Maging sina Delphine, Carlo Troy at iba pang katropa ni Mason ay binigyan niya ng maayos na trabaho. Hindi kasi makapasok ang mga ito ng trabaho dahil na rin sa kulang ng dokumento. Kaya nang maipakilala na ni Mason ang kanyang sarili sa mga ito, hindi siya nagdalawang isip na mag-offer ng tulong. "Anak, nandyan ba ang manliligaw mo?" Tanong ni Mildred na naghahalo ng ulam. "Wala pa nga po, Nay. Ang tagal po nila ni tatay." Sagot naman ni Amber at nakatanaw sa bukirin. Umuwi sina Amber at Mason sa probinsya para maipakilala ang binata sa kaniyang magulang. Pero nagulat na lang si Amber dahil ginawa itong karelyebo ng kaniyang ama.
Ate, nandito na kami! Sigaw naman ni Anton. Unang nakalapit si Anton sa kanyang ate Amber, kaya't yumakap ito sa baywang ng dalaga. Nasaan ang itay at kuya Mason mo? Tanong ng dalaga. Inginuso naman ni Anton ang gawin ng kaniyang ama. May buhat-buhat na kahoy si Mason, habang tubig naman ang dala ng ama ni Amber. Tay, naku, bakit niyo naman pinagbuhat yang si Kapitan? Tanong ni Amber nang makalapit siya sa dalawang ginoo. Kayang-kaya niya yan. Hindi ba at naikwento mong pinagbubuhat mo rin siya noong nasa Maynila kayo? Mukha namang praktisado ang magiging asawa mo. Wika ng ama ni Amber na kaniyang ikinangiwi. Napangiti naman si Mason dahil sa narinig. Ilang araw din siyang sinusungitan ng tatay ni Amber. Kaya parang nagkaroon siya ng achievement nang marinig mula sa bunganga nito ang magiging asawa mo na sinabi sa anak. Okay lang ako baby. Ikuha mo na lang ako ng maiinom. Sambit naman ni Mason. Nang makaalis si Amber ay ibinaba na rin ni Mason ang karigang kahoy. Lumapit sila sa upuang nasa bandang gilid ng bahay. Alam mo Mason, para magtagal ang relasyon ninyo ng anak ko, kailangan marunong tayong magbigay. Binibigay ko naman po ang lahat sa kanya. Sagot naman ni Mason. Hindi pera ang ibig kong sabihin. Magbigay ka sa tuwing mainit ang ulo niya. Dati, akala ko, biro lang ng ibang tao ang kasabihang babae ang laging tama. Pero ngayon napatunayan kong totoo nga. Minsan kasi, hindi mo kailangan makipagsabayan ng eksplenasyon para ipaliwanag ang sarili mo. Isang yakap at halik lang sa noo ang makakapatay sa apoy na dulot ng mainit na ulo. Mahabang paliwanag ng ama ni Amber. Naiintindihan mo ba ako? Opo itay. Nakangiting sagot ng binata. Lumipas ang halos 3 buwan na panliligaw ni Mason kay Amber. Bago siya sinagot ng magulang nito, ipinakiusap ng magulang ng dalaga na kung maaari ay magtapos muna sa kolehiyala ang dalaga bago ang kasal. Hindi naman nag-atubili si Mason na tugunin ang nais ni Mildred at Sindro. Hinintay niyang maging maayos ang estado ni Amber bago ito inaya ng kasal. Hindi nakita ni Mason at Amber si Bea. Narinig kasi nila kay Alex na nagpakalayo-layo na raw ito, lalo na't nabuntis pala ito ng hindi kilalang lalaki. Siguro nga'y wala nang maihaharap na mukha si Bea dahil na rin sa kahihiyang ginawa nito sa sarili. Napag-alaman na rin na sa buong kumpanya nakabit siya ng dating operational manager na si Miko Arroyo. At halos habulin si Bea ng kaso dahil sa pang-aagaw ng asawa ng may asawa. Habang nag-aayos ng kasal sina Mason at Amber, naging katuwang ng dalaga ang kanilang mga kaibigan. Present palagi si Ka Delphine, Troy, Carlo at Enzo. Bagamat hindi sila naging iisa ng kinagisnang pamilya, sapat na ang band na mayroon sila para maturingang magkakapatid. Kahit minsan ay napagtalunan pa nito ang cake na dapat ay si Amber ang pipili. Naging pustahan pa nito ang mga kaibigan ni Mason. Kaya ang ending ay kasiyahan na lang ang drama ng lahat. Hindi naman nahirapan si Amber sa pag-aayos ng kaniyang pangangailangan dahil sa tulong ng kaniyang ina at ng mami ni Mason. Maging sa pagpili ng kaniyang susuotin ay nagkakasundo silang tatlo. Hindi kasi pumayag ang magulang ni Mason na hindi enggrande ang maging kasal ng kanilang uniko iho. Kaya bilang pabuya, tinanggap ni Amber ang masigabong regalo ng mag-asawang Romualdez. I do, Father, sagot ni Amber sa paring kaharap. Here's to you both, a beautiful pair. On the birthday of your love affair, here's to the husband and here's to the wife. May yourselves be lovers for the rest of your life. Wika ng pari, you may now say your vows. Noong una, hindi ko inaakalang may isang Greek god na mahihiga sa gilid ng kalsada. Naghihintay ng isang gaya kong Diyosa na sumagip sa oras ng kaniyang sakuna. Akala ko pulubi, milyonaryo pala, sambit ni Amber at natawa ang ibang guest. Lalo na sina Delphine, Carlo, Troy at Enzo na nasa harapan pa. Nangangako akong pipiliin ka sa araw-araw. Sasamahan kita sa oras ng iyong pagpupuyat at pagtatrabaho.
Hindi na mga away kapag busy ka sa negosyo. Mamahalin kita sa ginhawa at ginhawa, pabirong saad pa ng dalaga. Mamahalin kita sa tuyuman o afritada. Mananatiling nagpapalambing sa'yo hanggang dumami na ang ating apo. Hindi kita iiwan. Iibigin at mamahalin kita hanggang sa dulo ng aking hininga. Oops, teka lang. Wala pang kiss the bride. Saway ng pare kay Mason dahil muntikan na nitong iangat ang belo ni Amber. Ay, sorry father. Nadala lang. Natatawang paliwanag naman ng binata. Pangako, hindi na kita pupunahin sa araw-araw ng iyong kwento. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang naging totoo. Kahit na pinagbuhat mo ko sa palengke at ginutom, hindi ako magsisisi na napunta ako sa'yo. Salamat sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa isang gwapong katulad ko. I vow to be your compass, your closest companion, and your home. I pledge to honor, love, and adore you throughout your life's journey. We'll go wherever we go together. And now, you may kiss the bride. Nagpalakpakan ang mga tao, kasabay ng hiyawan ng ibang bisita. Sa isip ni Amber, para siyang nasa isang pelikula at si Mason ang bida. Lahat ng bagay na hinihingi ng isang babae ay nakay Mason na. Para kay Amber, bonus na lang ang pagiging mayaman nito. Dahil kahit hindi niya palubos na kilala ang binata, ay minahal niya na ito. Higit sa yaman na ni minsan ay hindi niya natamasa. Are you happy, wife? Tanong ni Mason habang nagmamaneho sa kanilang hotel na tutuluyan ni Amber. Beyond description, nakangiting sagot ng dalaga at hinawakan ng kamay ni Mason at humiling sa dibdib ng binata. Pagdating nila sa kanilang hotel na pinuntahan, ay agad na binuhat ni Mason si Amber papunta sa path nitong cruise ship. Manghang tiningnan ni Amber ang napakagandang barkong kanilang sasakyan. Para akong Disney princess, naiiling na wika ni Mrs. Romualdez. You're indeed the princess before, but now, you are the queen of my life. Nakangiting sagot ni Mason. Sa gabing iyon, na-consummate ng dalawa ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Habang nga sinusuklay ni Mason ang buhok ni Amber, ay naiisip niyang napakapalad niya sa dalaga. Noong naghiwalay sila ni Bea, akala ni Mason ay tatanda na siyang binata na puro fling na lang ang mayroon. Ngunit nang umaga na napadilat siya ng mata, ay nagtama ang kanilang tingin ni Amber. Sa una nilang pagkikita, ramdam niya sa sarili niya na may kakaiba sa dalaga. Lahat ng doubts ni Mason ay nabura ni Amber. Ni minsan ay hindi niya nakita sa babae ang pagiging gahaman nito sa pera. Madalas nga ay siya pa ang napipikon sa sobrang pagiging strong independent woman nito. Pero kahit na ganoon, wala siyang balak na baguhin ang katauhan ni Amber. Mahal na mahal niya ang buong katangian nito at wala nang papantay pa sa pagmamahal na kayang ibigay ni Amber